Magandang araw, isang panibagong araw ng pagkatuto, paglago at pagbabago. Ako ang inyong lingkod, Binibining Kayla Marie Astilla, ang iyong guro sa asignaturang Filipino. Lubos akong natutuwa dahil narito kayo ngayon upang makinig, magkaisa at matuto. Sama-sama nating tuklasin ang mga bagong kaalaman sa araw na ito. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko ang lahat para sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo, pakisiguro muna na malinis ang inyong paligid at maayos ang pagkakahanay ng iyong mga upuan. Ngayon naman, alamin natin kung kumpleto tayo sa araw na ito. Kalihim sa klase, mayroon bang lumiban? Napakaganda! Bago tayo magpatuloy, ano-ano ang ating mga alintuntunin sa loob ng klase? Maaari nyo bang basahin? Mahusay! Inaasahan kong magiging aktibo ang bawat isa sa ating mga gawain ngayong araw. Bago tayo dumako sa ating aralin, nais kong balikan natin ang ilang mahalagang pangyayari sa ating bansa. Kaya mayroon akong mga katanungan. Kung bibigyan kayo ng pagkakataong maglakbay pabalik sa nakaraan, ano ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas ang nais mong masaksihan at bakit? Napakagandang sagot! Ang kasaysayan ay hindi lamang tala ng mga pangyayari. Ito rin ay nagsisilbing inspirasyon ng maraming akdang pampanitikan na sumasalamin sa buhay, karanasan at damdamin ng mga Pilipino. Kaya naman ngayong araw, susiriin natin ang mga mahahalagang pangyayari sa kaligiran ng pangkasaysayan ng tekstong pampanitikan, mula 1986 hanggang sa pagbukas ng bagong milenyo. Kaya naman, ay mayroon akong ipapakita na video sa inyo at nais kong makinig kayo ng maigi sa aking ipapakita. Handa na ba ang lahat? Kung handa na, ay narito ang unang video. Ayan, dahil tapos yun lang mapanood ang mga videong iyon, ay mayroon akong inihandang mga katanungan. Kaya handa na bang lahat? Ano-ano ang mga video na iyong napanood? Ano sa tingin ninyo ang kahalagahan na malaman ito? Paano kaya naaapektuhan na mga pangyayaring ito ang ordinaryong buhay ng isang Pilipino? Mahusay ang inyong mga sagot. Makikita natin na ang mga pangyayaring naganap mula 1986 hanggang sa pagbukas ng bagong milenyo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa lipunan, sa kalayaan, sa paraan ng pamumuhay at sa pag-unlad ng komunikasyon. At ang mga pagbabagong ito ang siyang naging mahalagang salik sa paghubog ng mga tekstong pampanitikan sa panahong ating tatalakayin. Mula rito, mas maunawaan natin kung bakit nagiging refleksyon ng lipunan ang panitikan. Handa na ba kayo sa mas malalim na talakayan? Magaling! Simulan na natin! Ngayon ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Handa na ba ang lahat para sa ating timeline challenge? Para sa gawain ito, hahatiin ko ang klase sa 5 pangkat. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, pang-4 na pangkat at pang-5 pangkat. Makinig na mabuti sa ating panuto. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng mga larawan, pati na rin ang kartolina panulat. Kayo ay bubuo ng isang malikhaing timeline na sumasalamin sa makasaysayang pangyayari sa Pilipinas sa panahon ng bagong milenyo. Ayusin ninyo ang mga larawan ayon sa kanilang tamang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Naintindihan nyo ba? Tandaan ninyo, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sa paghahanda at paggawa ng inyong output. At may karagdagang 5 minuto para naman sa paglalahad mamaya.
Mayroon bang katanungan sa ating panuto? Kung wala naman, maaari nating simulan ng ang 10 minuto. Magsimula na kayo. Ngayon ay natapos na ang inyong 10 minuto. Itaas ang inyong mga panulat. Ngayon ay pipili ako ng isang pangkat na maglalahad ng kanilang nagawang output para ilahad dito sa harap ng klase. Tayo ay makinig sa pangatlong pangkat. Palakpakan natin ang pangkat 3. Napakahusay at napakalinaw ng inyong pagkakahanay. Tiyak na nakinig talaga sila sa ating aktibidad at nagawa nila ng mabuti ang ating aktibidad na Timeline Challenge. Magaling dahil nauunawaan ninyo ang ating aktibidad. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang kaligirang pangkasaysayan ng tekstong pampanitikan mula 1986 hanggang sa pagbubukas ng bagong milenyo. Una na rito ang Batas Militar. Ang Batas Militar ay isang sistema ng patakaran na nagkakaroon ng bisa kapag ang mga militar ang nagkontrol sa karaniwang pamamahala ng katarungan. Ito ay diniklara noong Setyembre 21, 1972 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ang Batas Militar ay pinatupad upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng ating bansa. Kaya sa ilalim nito, lumawak ang kapangyarihan sa Pangulo at pamahalaan at militar. Nagkaroon ng mahigpit na kontrol sa media, pamamahayag at kalayaan sa pagpapahayag sa panahon ng Batas Militar. Maraming pahayagan, istasyon ng radyo at telebisyon ang ipinasara o isinailalim sa kontrol ng pamahalaan. Dahil dito, naging limitado ng malayang pagpapahayag ng opinyon at impormasyon. Sunod, maraming mamamayan ang nakaranas ng pag-aresto at paglabag sa karapatang pangtao. May mga mamamayan, mamamahayag at aktivistang inaresto o ikinulong dahil sa kanilang paninindigan. Naging isa rin ito sa mga pangunahing isyong iniuugnay sa panahon ng Batas Militar. Ano nga ba ang epekto nito sa panitikan? Nagiging kasangkapan ang panitikan sa pagpapahayag ng saloobin laban sa pamahalaan. Ginamit ng mga manunulat ang kanilang akda upang ipahayag ang kanilang hinaing at karanasan ng mamamayan. Naging daan ito upang maipakita ang mga suliraning panlipunan sa kabila ng mga limitasyon. Sunod, lumitaw ang mga akdang may temang protesta, nasyonalista at pakikibaka. Maraming akda ang tumatalakay sa pagmamahal sa bayan at paglaban sa pang-aapi. Ipinakita ng mga ito ang mga hangarin ng mga Pilipino para sa kanilang kalayaan at katarungan. Sunod, maraming manunulat ang gumamit ng simbolismo at talinghaga upang maiwasan ang sensora. Sunod naman ang EDSA Revolution. Kilala rin ito bilang People Power Revolution. Tinawag itong People Power Revolution dahil sa mapayapang pagkakaisa ng mga mamamayan. Pinakita nito ang sambayanan sa pagsusulong ng pagbabago ng ating bansa. Ang EDSA Revolution ay naganap noong Pebrero 22 hanggang 25, 1986. Sa loob ng 4 na araw, nagtipon-tipon ang milyon-milyong Pilipino sa EDSA. Kaya nagiging mahalagang bahagi ito ng ating kasaysayan ng ating bansa. Sunod, nagkaisa ang milyon-milyong Pilipino upang ibalik ang demokrasya. Nagilahok ang iba't ibang sektor ng lipunan upang ipahayag ang kanilang pananawagan sa pamalayang pamahalaan. Kaya nagbunga ito ng pagbalik ng demokratikong institusyon. Sunod, maraming manunulat ang naglathala ng mga akdang tumutuligsa sa diktadora at nagpapahayag ng pag-asa at sumusuri sa lipunan. Kaya naging mahalagang paksa sa panitikan ang demokrasya, kalayaan at pagbabago. Kaya ginamit ito ng mga manunulat upang hikayatin ang kritikal na pag-iisip ng mga mambabasa. Sunod naman ang globalisasyon. Ito ay proseso ng mas malawak na ugnayan ng iba't ibang bansa sa larangan ng ekonomiya, teknolohiya at komunikasyon at kultura. Sa globalisasyon,
mas nagiging madali ang pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang bansa. Nagkaroon din ng mabilis na palitan ng mga ideya, produkto at impormasyon. Panghuli naman ang pag-usbong ng teknolohiya at bagong milenyo. Una na rito ay lumaganap ang paggamit ng computer at internet. Sa makabagong panahon, nagiging bahagi sa pang-araw-araw nating buhay ang paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral, pagtatrabaho at komunikasyon. Ito ay nagdulot ng mas mabilis na access ng komunikasyon o impormasyon. Ayan, tapos na tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Ngayon naman, susukatin natin ang inyong pangunawa sa aralin sa pamamagitan ng isang gawaing tinatawag na isang tanong, isang sagot. Meron akong inihandang mga katanungan at ako ay bubunot ng mga tanong na aking inihanda mula sa fishbowl at sasagutin ito batay sa tinalakay natin ngayong umaga. Para sa unang katanungan, paano naka-impluwensya ang batas militar sa mga akdang pampanitikang isinulat noong panahon na iyon? Pangalawang katanungan, bakit mahalagang maunawaan ang kaligirang pangkasaysayan sa pag-aaral ng panitikan? Panghuli, bakit mahalagang suriin ang ugnayan, lipunan at panitikan upang higit na maunawaan ang mensahe ng isang akda? Ayan, maraming salamat sa inyong kooperasyon sa umagang ito. Natapos na nating tinalakay ang kaligirang pagkasaysayan sa pag-aaral ng panitikan mula sa batas militar, EDSA Revolution, globalisasyon at mga panitikan na naisulat ng mga akda sa bawat panahon hanggang sa pag-usbong ng teknolohiya. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain na may pinamagatang ilista mo, pananagutan ko. Makinig ng mabuti upang ibahagi ko sa inyo ang ating panuto. Mayroon akong ibibigay na isang papel. Ang iyong gagawin ay isa-isahin ang 5 mahahalagang pangyayari noong 1986 hanggang pagbubukas ng bagong milenyo sa isang talahanayan. Bigyan ito ng sariling pagpapakahulugan o deskripsyon at ibibigay ang natatanging impluwensya ng mga pangyayari sa panitikan. Ibibigay ko na ngayon ang mga papel. Ngayon na ibigay ko na ay maaari nyo na itong sagutin. Malinaw ba ang aking panuto? Mabuti at mainam, ang iyong 10 minuto ay magsisimula na. Mahusay at magaling na natapos ninyo ang ating isinagawang gawain. At ngayon, dumako naman tayo para sa ating takdang aralin. Nais kong magsaliksik kayo ng isang akdang pampanitikan na naisulat pagkatapos ng taong 1986. Itala ang lahat ng mga importanteng impormasyong makalap tungkol dito at isulat ito sa inyong kwaderno. At narito naman ang mga gabay na tanong upang mas mapadali ang inyong pagsasaliksik. Una, ano-ano mga akdang pampanitikan na nailimbag pagkatapos ng taong 1986 dito sa Pilipinas? Pangalawa, sino ang sumulat nito? Pangatlo, ano naman ang kanyang background? At pang-apat, tungkol saan ang kanyang naisulat na akda? At pang-lima, ipaliwanag kung bakit niya ito isinulat. At yun lamang para sa ating talakayan ngayong araw. Binabati ko kayo dahil napagtagumpayan yung natapos ang ating leksyon ngayon. Kaya naman, paalam, ika-9 na baitang. Paalam!